Ako po ay isang sole proprietor kasi ako po ay nagmamay-ari ng isang negosyo. Pangalawa, ako din po ay isang content creator dahil ako po ay gumagawa ng mga video content tungkol sa aking negosyo. Pangatlo, affiliate marketers dahil ako po ay gumagawa ng mga promotional ads para ma-promote ang aking mga produkto. At the same time, nag-a-affiliates din ako at gumagawa ng mga iba't ibang promotional videos ng mga iba't ibang brands. Kagaya ng skincare, food, medicine, at marami pang iba. Ako din po ay isang vlogger dahil gumagawa ako ng mga iba't ibang content at tumutulong mag-promote ng mga iba't ibang businesses through real-life experience at storytelling. Kumusta kayo mga idol? May tanong ako sa inyo. Kagaya ko rin ba, nalilito din ba kayo kung ano ang pagkakaiba ng sole proprietor, content creator, affiliate marketer, influencer, at vlogger? Well, pag-uusapan natin ngayon yan at susubukan natin i-connect lahat ng yan sa isang negosyo. Ano nga ba ang sole proprietor? Kapag sole proprietor ka, basically, ikaw ang may-ari ng isang negosyo. Let's say nagbukas ka ng isang salon, food park, o kaya naman online shop. That's your business. Ikaw ang nag-i-invest. Ikaw ang nagmamanage. Sa'yo din ang risk at syempre, sa'yo din ang reward. In short, ikaw ang nagtatayo ng produkto or ng isang serbisyo. Yun ang sole proprietor. Ikaw ang boss at syempre, ikaw din ang may responsibilidad sa buong operation. Ano naman ang content creator? Kapag content creator, basically, nagpuproduce ka ng mga content para i-share sa mga audience mo. Dito, hindi kailangan sikat ka. Hindi kailangan marami ang followers mo. Lahat po pwedeng maging isang content creator. Bilang isang content creator naman, ang pinaka-goal mo lang naman dito ay mag-create ng mga entertaining at mga valuable na content na soon maaari itong ma-monetize through ads, sponsorship, at collaboration. Kaya ikaw, kung may isang negosyo, mas the best talagang mag-hire ka ng mga content creators para nang sa ganon magawa ng content at ma-promote ang serbisyo at produktong ibinebenta mo. Next is affiliate marketer. Ano naman ang affiliate marketer? Sila naman ay gumagawa ng mga promotional content. Sila yung tumutulong magbenta ng isang produkto ng isang business owner o kaya ng isang seller at kumikita sila through their affiliate link. Hindi nila kailangan magtayo ng isang business, wala rin silang puhunan, pero kumikita sila kapag may bumili gamit ang kanilang link or tinatawag na yellow basket. Para bang extension sila ng isang sales team ng isang business. Kaya kung ikaw ay isang business owner, mas maigi talagang marami kang affiliate marketers. Dahil sa business side, malaki ang tulong ng isang affiliates. Subok na subok ko po yan. Kasi mas lumalawak ang sales channel. Kumbaga, hindi lang ikaw ang nagpo-promote, kundi marami kang katulong or meron kang tinatawag na sales team para mag-promote ng mga produkto or servisyong ibinebenta mo. Next is influencer. Ano nga ba ang influencer? Ito yung madalas na naririnig natin sa mga social media. Ang influencer ay may malaking following, malawak ang audience, at malakas ang influence. Kaya sila hinahanap ng mga brands kasi kaya nilang makakonvince ng mga tao para bumili at mag-try ng mga produkto nila. Tandaan, hindi lahat ng content creator ay influencer dahil nakadepende ito sa reach at engagement nila. At take note, karamihan ng mga influencer ay hindi naglalagay ng link or yellow basket dahil kumikita sila through paid collaboration or video views ng kanilang mga content. Kaya kung ikaw ay may isang negosyo at gusto mong mas makilala ang business mo at mas lumawak ang audience mo, at kung may sapat na budget ka, much better pa rin talagang mag-hire ng isang brand ambassador or influencer. Dahil mas malakas ang influence nila, nagiging mas effective silang paraan para makilala ang isang negosyo. Sila ang nagbibigay ng credibility at reach sa isang negosyo. And lastly, vlogger. Ang vlogger naman ay isang uri ng isang content creator. Pero mas focus ito sa paggawa ng mga video vlogs. Either sa YouTube, TikTok, or Facebook. Sila ay mga storyteller. Nagkukwento sila gamit ang isang video. Maaaring kanilang mga daily life, travel, food reviews, mga business ideas, at marami pang iba. Sa business side naman, ang mga vlogger ay very useful
kasi nakakapagbigay sila ng real life experience at authentic review sa mga lugar, food, tungkol sa isang produkto, service o lugar. Parang word of mouth pero in video form. Kaya naman nakakainganyo sa mga audience. So recap lang tayo mga idol ha. Sole proprietor, nagmamayari ng isang negosyo. Content creator, sila naman yung mga gumagawa ng marketing content para i-promote ang isang business. Affiliate marketers, sila naman yung mga taga-benta gamit ang kanilang mga promotional video. Kumikita sila once may bumili sa kanilang mga unique link or mas kilala bilang Yellow Basket. Influencer, nagbibigay ng social proof at brand credibility. Kadalasan ng mga influencer ay walang link or Yellow Basket. Vlogger, nagbibigay ng storytelling at reviews para i-promote ang isang business. Kung ako naman po ang tatanungin nyo kung ano po ang role ko sa lahat ng yan, ako po ay isang sole proprietor kasi ako po ay nagmamay-ari ng isang negosyo. Pangalawa, ako din po ay isang content creator dahil ako po ay gumagawa ng mga video content tungkol sa aking negosyo. Pangatlo, affiliate marketers dahil ako po ay gumagawa ng mga promotional ads para ma-promote ang aking mga produkto. At the same time, nag-a-affiliates din ako at gumagawa ng mga iba't ibang promotional videos ng mga iba't ibang brands. Kagaya ng skincare, food, medicine, at marami pang iba. Ako din po ay isang vlogger dahil gumagawa ako ng mga iba't ibang content at tumutulong mag-promote ng mga iba't ibang businesses through real-life experience at storytelling. So ngayon, malinaw na ba sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng sole proprietor, content creator, affiliate marketer, influencer, at vlogger, at kung papaano sila nagko-connect sa business world? Ikaw, alin ka dyan sa lima na yan? I-comment mo na yan. Follow for more.